Hey guys! Welcome back. Ayan, so today ay continuation to ng aking topic na hyperthyroidism and part 3 na, part 3. Ayan. So nakaganito ako kasi gusto kong makita yung sarili ko, yung pagbabago kasi ngayon ay October, anong date ba ngayon? Wait lang. October 7, 2024. Ayan. So, ganito yung itsura ko. Ang timbang ko ngayon ay kapag umaga, ang timbang ko ay 51. Ayan. So, nagtitimbang ako pagka gumising ako, ganyan. So, ang timbang ko ngayon ay 51. So, ganito yung itsura ko. Ayan. Maliit na yung braso ko as in. Bumabakat na yung aking mga buto. And eto dito din. Kasi, doon ako nagtaka kasi yung nanay ko, payat yung nanay ko, pero wala siyang ganito. Yung katulad ng sa akin na payat ako, tapos yung buto ko, as in kitang-kita na malaki. Ayan, lumuluwa yung aking mga buto. Ayan. So, yung aking leeg, sabi ng doktor ay, ganito na daw yung aking leeg. Hindi na magbabago. Kahit pa daw gumaling ako sa aking hyperthyroidism, ganito na daw siya. So, hindi na, halata bang malaki? So, kasi, ang diagnose sa akin ng doktor ay pinasa ko kasi yung aking result, di ba, Monday ngayon. So, pinasa ko and sabi niya, nung nakita niya, ay, sabi niya, sobrang taas ng aking T4 kumpara doon sa normal range. Tapos, yung aking TSH ay sobrang baba naman. So, sabi niya, nahihirapan yung TSH mo kasi yung T4 mo ay sobrang taas. So, pinakita niya sa akin yung itsura ng thyroid. Sabi niya, yung sa thyroid na pinakita niya, merong bukol na nag-iisa sa left. Sabi niya, kung yung bukol na yan, nandyan, yung sayo, nandito left and right, merong bukol. So, ang tendency kasi, tinanong ko siya, pwede ba siyang tanggalin? Sabi niya, ganito yan mangyayari. Pag tinanggal daw yung bukol, kasi may mga nerves, may mga ugat na nakakonect sa bukol. So, kapag tinanggal mo yung bukol, maapektuhan yung buong thyroid mo. So, kaya pala, sabi nila, either tatanggalin yung buong thyroid mo, or magre-radioactive ka. So, sabi, daw nagulat ako kasi nga kung tatanggalin yung thyroid, 'di ba? Kasi lahat ng tao merong thyroid gland. Yung butterfly na nandito sa ating leeg, tapos yung gitna nun ay daluyan ng ating hininga, hangin. Ayan, dyan yung dumadaan. So, left and right, ayan yung ating butterfly. Ngayon, pag yan tinanggal, sabi niya, pag yan tinanggal, ay magme-maintenance na daw ako kasi yung trabaho ng thyroid gland natin ay yan yung nagre-regulate sa ating metabolism. Ayan. Nakakonect dyan yung ating metabolism at saka yung ating kidney. So, makikita mo kasi sa ating thyroid, ang daming ugat na nakakonect. So, yan yung main parts ng ating katawan. So, yun, sabi ng doktor, mag-isip ka or mag-isip-isip ka muna kung gusto mo siyang ipatanggal or yung radioactive iodine na tinatawag. Yung oral lang, yung bibigyan ka ng gamot, tapos unti-unti niyang sinisira yung bukol na nandito sa leeg. So, yan. Ngayon, sabi niya, actually, hindi, clarify ko sa doktor kung ano ba yung goiter, ano ba yung hyperthyroid, merong hypo. Sabi niya, ang katawan natin, kasi nako-confuse ako. So, yung katawan natin ay meron, lahat ng tayo ay meron thyroid gland na tinatawag. So, katulad mo na nagkaroon ng bukol sa leeg, sa thyroid, ang tawag doon goiter. Goiter ang tawag. Tapos, merong type ng goiter. Merong hyper at saka merong hypo. Yung sa case ko ay hyper. So, kapag hyper, namamayat, mabilis ang pagtibok ng puso. Kahit normal lang yung ginagawa, mabilis mapagod. Tapos, yung palpitation. Lalo dati, nung kailan ko lang ito nalaman na merong hyper, na meron akong problema sa akin, thyroid. Ayun, katulad niya, pag nagsasalita ako, yung matagal akong magsasalita, nahihirapan na ako. So, yun. Kasi nga ay, kung gano'n man kalaki yung bukol sa leeg ko, ay nahaharangan niya yung daluyan ng aking hangin, ng oxygen. So, yun. Yun. Tapos, dati, umiinom ako ng kape, nagpapalpitate ako. Parang, recently ko lang ito naramdaman na, bakit every time na nagkakape ako, kasi dati hindi naman ganon. Nagkakape ako, nagpapalpitate ako, nanginginig, tapos hindi ko nga maganon ma-straight yung kamay ko, as in naggaganon, as in nanginginig siya. So ngayon, inobserbahan ko yung sarili ko, in-stop ko yung kape, ngayon ay 3 days na, wala akong kape. Okay naman ako, normal, hindi na siya nagpapalpitate. Tapos, yun pa, isa pang symptoms, kapag meron kang hyper ay lumuluwa yung mata. So, ito yung mata ko, parang sabi ng nanay ko nga, nung nagpunta siya dito,
lumuluwa na daw yung aking eyeball. Gusto niya nang lumabas, ayan. So, isa yan sa sign kapag meron kang, hyper, ayan. So, sabi ng doktor, kasi tinanong ko, kasi bakit ako nagkaroon ng ganito, Dok? Hindi naman ako naninigarilyo, hindi naman ako umiinom, or wala naman akong bisyo. Bakit ako nagkaroon ng ganito? Kasi yung kapatid ko meron umiinom siya dati, naninigarilyo siya dati. Akala ko yun yung kaya siya nagkaganyan. Pero ngayon, paano ako? Kasi hindi naman ako umiinom, hindi ako naninigarilyo. So, bakit ako nagkaroon ng ganito? Ngayon, sabi ng doktor ay lahat ng tao ay pwedeng magkaroon ng problema sa thyroid. So, ikaw, kasi ako daw, nagkaroon ng problema sa thyroid ay sa genetics daw. Isa din yan sa tinitingnan sa namamana. Ngayon, sabi niya, isang sign din yan, ang symptoms kapag meron kang hyper, problema sa thyroid gland, ay namamayat, yung hindi ka nabubuntis, hindi ka nabubuntis kasi irregular yung regla mo. So, yun. So, lalo kung hindi nagkakaanak or tumataba, kasi baka mamaya sign yon ng hypo. Kapag tumataba ka, may problema ka din sa goiter, sabi ng doktor. May chance ka na may problema sa goiter, sa thyroid gland. Kasi, lalo kung hindi ka naman, or lalo kung nagda-diet ka, tapos bigla kang tumaba, ganun. So, yun yung, obserbahan nyo yung sarili niya na kapag tumaba kayo, baka may problema na sa thyroid. So, kailangan talaga nagpapacheck. And sabi ko, wala pa naman akong 40 years old. Sabi ng doktor, papunta ka na, malapit na. Sabi niya, ganun, yun talaga. And plus, kapag 40 years old, diba, dyan na nagsisimula yun ng mga masakit-sakit. Kasi, sinabi ko din na maraming kumikirot sa katawan ko, promise. Tapos, minsan namamanhid yung leeg ko. Sabi ng doktor, yan, malapit ka na sa 40 years old. Tapos, baka may naipit lang daw na ugat. Ayun. Tapos, kapag hypothyroidism, di ba, nakikita natin yung parang may bukol dito sa leeg. Yun yung hypothyroidism. Tapos, yung hypo ay mabilis sila mapagod or mabagal gumalaw, ganon. Kasi nga, kulang sila sa iodine. Kami, eto naman, yung hyper ay mabilis gumalaw, pero mabilis din mapagod, hinihingal, tapos nahihirapan huminga. Ayun. Tapos, eto pala, yung gamot na binigay sa akin ng doc, kasi sabi niya, obserbahan kita for 1 month, kailangan habang iniinom mo yung gamot na to, ay bumaba yung iyong T4. Yung T4 ko kasi sobrang taas. Ayan. So, ito ay propranolol. Ito ay para to sa sa puso kasi actually bago ko lang to na na obserbahan sa sarili ko na meron akong ganito. So kasi last time naalala ko, June, July nagjo-jogging pa ako eh. So medyo hingal-hingal ako ng konti pero hindi ko alam kung may hyper na ba ako noon. So eto lang lately naramdaman ko October na parang sabay-sabay na sila, mabilis akong pagpawisan as in yung pawis na pawis. So nanay ko din nagsabi noon. And sabi niya, bakit ka pinagpapawisan? Pawis na pawis ka. Eh, samantalang ako hindi naman. So, yun din yung sign na napaisip ako na baka nga, meron akong hyper, may problema ako. Kasi, diba? Tapos, ito ay para sa heart to. Para sa puso, kasi nga naman, kung mabilis tumibok yung aking puso kasi nga hyper ako, so mahihirapan, baka ma-damage yung aking puso. So, ito ay, tinutulungan nito yung para sa heartbeat. Yan, para sa heart. Para hindi siya lumaki. Tapos, ito, yung top din. Ayan, ganyan siya. Good for 30 days din to. Para naman to sa aking bukol, chance na baka lumiit, para matutulungan niya na lumiit yung aking bukol. Pero, again, yung ating bukol, yung aking bukol sa aking thyroid, although merong gamot na ganito, hindi siya totally mawawala. Unless na mag-undergo ako ng radioactive iodine, radioactive iodine, and yung isa, yung ooperahan, as in, tatanggalin yung aking buong thyroid. Ayan. So, yun talaga yung chance na tatanggalin yung aking buong thyroid kasi yung bukol ko ay buong thyroid ko na cover. So, merong may bukol sa thyroid na nasa kaliwa lang, meron sa kanan. So, yun separate na, tinatanggal. Pero yung akin kasi, yung buong thyroid, yung aking bukol. So, yun. So, actually, sabi ni Michael,
tatapusin ko lang yung gamot na to for 30 days, and babalik ulit ako, magpapatest, and obserbahan namin kung bumaba. And plus, mag-start din ako ng pure na strict low carb. Kasi meron ako nakitang video na, as in talagang nag-low carb siya kasi natatakot siya magpaano. Ayaw niyang magpa-opera kasi nga naman malaki yung responsibility ng ating thyroid, 'di ba? So papatanggal mo lang. So 'yun. So meron din siyang bukol sa kanyang thyroid, tapos hindi siya nabubuntis. So 'yun, sinubukan niyang mag-low carb, like strict low carb for 6 months. Then after 6 months, yun, nabuntis na siya. And then nawala yung kanyang, naging normal yung lab test niya, naging normal yung kanyang T4, T3, yun. So, yun, ang planning na mag-start ako ng strict low carb. Pero, ako-confused din ako kung maglo-low carb ako, kasi hyper ako. So, tignan mo nga, or baka kaya ako pumapayat, kulang yung pagkain na kinakain ko. Although, tuwing tanghali, kumakain na ako ng kanin, start kahapon, nagra-rice na ako sa tanghali. Usually kasi, dati, nung hindi ko pa alam na hyper ako, ay puro gulay lang kami or patatas, yun. Wala talagang rice. Or although kumakain kami ng tinapay kasi favorite tinapay, yun. Tapos, ngayon, naobserbahan ko, nagra-rice na ako. Pero, isa din sa binabantayan na wag sobrang kumain ng rice or kasi baka nga ma-diabetic ka or ma-high blood naman. So, yun. So, yun. So, thank you for watching and update ko ulit kayo. And, ayun, so, isi-share ko yung mga kinakain ko para sa mga taong may kaparehas na situation ko, sa sitwasyon ko ngayon ay para makatulong or para hindi mawala ng pag-asa. Kasi, as in talagang hindi siya easy na, na sakit, as in. So, yun. So, sabi ni Michael ay, magsi-second opinion kami bago ako magpa-opera. Kasi ako, willing talaga ako na operahan kasi syempre mahirap talaga siyang 38 pa lang ako. So gusto kong humaba pa yung buhay ko. Gusto kong magawa yung mga bagay na ginagawa ko araw-araw. So syempre kung meron ako nito na nandyan siya, mahirap gumalaw. Alam mo yun? So hindi na nga ako nakakatakbo nag-jogging ako, hindi na ako nakaka-jogging ng maayos kasi nag-walking na lang ako kasi hindi siya pwede na mapagod ako ng gusto kasi yung heart ko ay magpapump ng mahihirapan. Yun. So, ayoko naman magkaroon tayo ng problema sa puso, no? So, yun. So, sabi ng doktor, walking lang. Wag na munang tumakbo kasi nga hindi siya maganda sa ating puso. Nahihirapan talaga. So, yun. Sabi ni Michael, magpapa-second opinion bago mag-decide na papa-opera, na ipapatanggal kasi nga, ay, hindi nga naman talaga siya basta-basta na ipapatanggal, di ba? And plus, syempre, natatakot na, ko natatakot na, operahan ka, alam mo yun, yung wawakwakin yung leeg mo. So, yun. So, ako gusto ko lang gumaling, yun lang. Kung yun ang way na matanggal to, operahan, okay, go na ako dun. Kasi syempre, alam mo yun, gusto kong mabuhay ng matiwasay. Matiwasay talaga. Yung, alam mo yun, yung freely ka na makakagalaw, yung hindi ka napapagod, hindi yung mabilis kang mapagod, mabilis kang hingalin, alam mo yun, yung ganun. So, yun. So, thank you for watching. And wala nang kasunod na video to. Kasi ay magte-take ako ng gamot for 1 month. And let's see, after a month, kung anong magiging desisyon, kung papatanggal ba or... Kasi plano ko talaga maglo-low carb na lang ako eh. Kasi yung gamot na to, especially to, sabi ni Michael, ay i-monitor mo yung pag-inom mo niyan kasi kailangan yung heart rate mo ay normal. Kasi baka mamaya bigla niyang ibagsak, yung mga ganun. So, ito, meron siyang side effect na kailangan sa gabi daw to iinumin kasi pag ininom mo siya ng umaga, meron siyang side effect na mahihilo, as in. Yung magiging sleepy, ganon. So, para lang siyang inom ka ng paracetamol, diba? Yung Antokin ka or yung Newsep, diba? Ito, hopefully, yun lang din yung kanyang, anong tawag nito, side effect. Yung isa naman, yung Tapdin, yung para sa aking, para lumiit yung aking bukol. Ito, maraming nagsasabi na side effect nito ay, naglalagas yung buhok, tapos nagda-dry skin daw. So, let's see, kapag tinake ko to, share ko sa inyo yung aking honest review. Honest review. So, yun. So, guys, thank you for watching. And, ayun. So, ayun yung ating leeg ngayon. Ayan. Thank you for watching. Wala, kasi tinanong ko sa doktor kung anong mga precaution, ano yung may mga pagkain na
hindi ko dapat kainin, ano yung mga bawal. Alam mo ba sabi niya sa akin, sagot niya, wala akong gagawin. Talaga bang gano'n? Walang other, kasi yung other videos na like si Doc Willie Ong, yun, sinabi niya na bawal ang mga hipon, yung bawal yung itlog, yung egg yolk. So, etong yung doktor ko, bakit sabi niya wala daw akong gagawin na mga bawal, 'di ba? Weird.